Hindi nakakatuwa ang parting iyon ng buhay ko. Naalala kong kinulong ako ni Lola sa isang kwarto noon sa loob ng isang oras. Pero ang pinsan ko ay pumunta sa bintana at tinatawanan nila ako. Sa buwisit ko ay dinampot ko ang maliit na bato na nasa paso at isinabog ko sa kanila. Bulos-ay ang dalawang pinsan ko na nag-iiyak na umalis at nagsumbong. Dahil doon, nadagdagan pa ng isang oras ang pagkakakulong ko. Walang nagagawa si Papa noon kapag pinaparusahan ako ni Lola Belia. Kukunin lang ako ni Papa kapag umiiyak na ako. Noong 11 years old ka, inubaran mo ng short si Buensi habang kumakanta sa party ng lola mo. Napatingin ako kay Mama. Benny po yun, hindi po si Kuya Buensi. Pagtatama ako dahil mabait si Kuya Buensi sa akin. Ang kapatid niyang si Benny ang sutil, kaya ginantihan ko lang. Natatawa din ako sa pangyayaring iyon noong humarang ko ng short si Benny habang nagpe-perform ng isang song number. Tuwing birthday kasi ni Lola Belia ay may mga nagpe-perform na mga apo niya ng mga talents. Ako never ako nag-perform. Pero nakakakuha pa rin ako ng atensyon at nakaka-eksena pa rin ako tuwing birthday ni Lola. Pero sa paraan ng pagiging maldita ko sa panggugulo. Kaya nga, lagi ako napaparusahan. I've always been the kind of girl that hid in my face, so afraid to tell the world what I've got to say. Nagbihis nga ako noong reunion birthday ni Lola, pero boring. Uupo, tatayo, kakain. Yun ang ginagawa ko. May ilang pinsan akong nakipagplastikan sa akin. Kung meron man akong hindi makakalimutan noong party na yun ni Lola, ay noong mahuli ko si Mama sa CR. Umiiyak siya noon pero noong makita niya ako'y bigla siyang naging okay at nagkunwaring ayos. But days after that, sa malaking bahay, lagi kong nauulinigan ang away nila ni Papa. Hindi ako nakikialam dahil nga hindi naman ako close sa kanila. Buwan ng August, noong bigla na lang hinanap ni Papa si Mama. Si Nanay Esa ang sumagot noon sa tanong ni Papa. Maaga pong umalis, may dalang bag na malaki. Nakita ko kung gaano kasama ang naging expression sa mukha ni Papa noon. Nahulaan kong may problema sila. Sumapit ang Sabado. Inutusan ako ni Papa na magbihis at maganda ng gamit ko. Ibig kong sabihin is damit for 2 days. Bakit po? Tanong ko. Pupunta tayo sa lola mo. Nanlaki ang mga mata ko noon. Sa totoo lang ilang beses na ako tinangkang isama ni Lola sa bahay nila pero hindi pumapayag si Papa. Mas malaki ang tiwala ni Papa kay Nanay Esa kaysa kay Lola pagdating sa pag-aalaga sa akin. Kasi alam ni Papa na maraming apo si Lola na kailangan din niyang alagaan. Ang takot ni Papa noon ay baka mapabayaan lang ako ni Lola. At least naroon yung ideya na ayaw akong mapabayaan ni Papa. Pero kung bakit masakit sa akin na hindi ko tunay na naramdaman yung pagmamahal na yon kay Papa. At yun nga, noong pagdating namin doon ay kaagad ko narinig ang pagtaas ng boses ni Mama. Nilingon ako ni Papa. Siguro ayaw niyang marinig ko kung ano man ang pag-aawayan nila. Hinila ako ni Lola Esther. Sa kanya ako ipinakilala sa mga pinsan kong noon ko lang nakilala. Nakatawa ako noon sa mga pinsan ko dahil iba ang punto ng Tagalog nila. Sa pandinig ko ay para silang kumakanta, pero halatang mababait sila. Gusto ko silang makasama ng matagal kaya sobra ang pagkainis ko kay Papa noong bigla na lang niyang sabihin na uuwi na kami. Napatingin ako kay Mama. Gusto kong marinig kay Mama na sabihin niyang maiwan muna ako pero hindi ko yun narinig sa kanya. Bad trip ako noon. Sobra. Mahigit 1 oras lang kami dito noon sa unang pagkakataong masayad ang paa ko sa bahay ng lola ko pero bigla din akong inuwi ni Papa. At matagal na biyahe na naman pauwi. Kinausap ako ni Papa noon pero wala akong matandaan sa mga sinabi niya.
Basta ang alam ko, may problema sila ni Mama, pero wala akong pakialam. Gaya ng pakiramdam ko na wala din silang pakialam sa akin at sa damdamin ko. Isang taon pa ang lumipas. Laging umaalis si Mama. Lagi silang nag-aaway. Lagi din akong tumatakas sa eskwela upang makasama ko sa lakwatsa si Ate Marga. Kay Ate Marga ko lang nai-enjoy ang magkaroon ng barkada o kaibigan. Pero hindi ko magawa yun sa gabi o pagkatapos ng klase. Lalo na kapag nasa bahay si Mama o si Papa. Bakasyon noon matapos ang second year high school, isinama ako ni Mama sa kanya. Medyo close na kami ni Mama noon, kahit na boring pa rin talaga siyang kasama. Dahil masyado siyang seryoso sa buhay niya o sa kung anumang bagay na bumabagabag sa kalooban niya. However, na-enjoy ko ang bakasyon na yon noong summer vacation ng 2009. Nakasama ko ng matagal ang pinsan ko at nakilala ko si J-Car. Barkado ng pinsan kong si Floyd si J-Car. At unang kita ko pa lang sa kanya ay nagwapuhan na ako sa kanya. Maitim kasi si J-Car at napaka-macho ng dating sa akin. Si Elvina na pinsan ko din, nagtaka at hindi makapaniwala noong sabihin ko na crush ko si J-Car. Yung negrong yun, crush mo? Bulalas ni Elvina noon. Nagtaka din ako sa reaksyon niya. Eh bakit? Anong nakapagtataka doon? Pinsan, bakit ganun ang taste mo? Wala nga nagkakagusto kay J-Car dahil sa kanegrohan niya. Dati yun insan. Pero ngayon, may nagkakagusto na sa kanya. Ako. Tulala pa rin si Elvina noon. Alam ko kung gaano kataas ang tingin nila sa akin. Kasi nga iba ang kilos ko, iba ang salita ko at alam niyang mayaman ang papa ko. Ang tingin sa akin ng mga pinsan ko dito ay sosyal ako at tipong artista ang lalaking papasa sa panlasa ko. Alam kong hindi nila inaasahang magkakakas ako sa lalaking halos kasing kulay ng uling at mahirap pa. Wala ngang cellphone si J-Car noon. Nakikitext lang siya kay Floyd. Ako naman, dati ng dalawa ang cellphone ko. Magkaiba pa ng network. Hindi ko na lang pinapansin ang overreaction ni Elvina tungkol kay J-Car. Gusto ko rin kasing isipin na hindi ako seryoso kay J-Car kahit ang totoo ay sure na ako na may place si J-Car sa puso ko. Sa totoo lang, si J-Car ang isa sa mga reasons kung bakit na-enjoy ko ang bakasyon dito noong 2009. Halata kasing may gusto rin sa akin si J-Car. Kahit na halatang mahiyain siya, kasi kapag tinititigan ko siya o nginingitian ay napapayuko siya. Tuwang-tuwa ako sa kanya kaya lagi ko siyang kinakausap at inaasar. May mga mannerism kasi siya na kinagigiliwan ko. Pati ang ngiti niya, ang boses niya at ang provincial accent niya sa pagtatagalog. Kaya lang, isang araw ay bigla na lang ako na bad trip. Ito ay noong malaman kong sumama si J-Car sa mama niya para magbakasyon at isang buwan siyang mawawala. That was the time na I realized kung gaano na nakapondo si J-Car sa puso ko. Kasi noon ko na siya na-miss at nalulungkot ako kasi wala siya sa paligid ko. Yung mga ngiti niya, pati amoy niya at mga mannerism niya, nami-miss ko. Ang ngiti at boses niya, kinasasadikan ko. I